ng snow. Pero hindi siya ganun kalamig, parang 1 lang. Pero mamaya raw mag-negative 8. Yan. Bukas yan. Ingat na naman. Dahil marami na naman mga aksidente, madulas. Yan ang aming community. Habang nag-i-snow. May mga gumagawa pa ng sidings. Yung lalaki ng snow. Hello guys, gandang gabi. Hitsuro. Markang-markang pa yung hairnet sa ulo ko. Kauwi ko lang kasi galing work. Luto ako ng hapunan na. So yan, gawa ko ng tofu. Yung usual na ginagawa ko. Pakita ko sa inyo nung nilalagay ko dito. Pero nasa sa inyo naman kung anong gusto nyong ihalo. Pero ako yan, tofu. Piniprito ko lang muna yan sa ano. Sa pan. Olive oil. Olive oil ang ginamit ko dyan. Shrimp optional. Pwede nyong i-leave na tofu lang. Pa ako, para may laman, minsan nilalagyan ko ng minsan as is, ganon. Tofu, minsan may fish. Yan, may shrimp. Yan na lang yung shrimp ko, kaya isama ko na. Pero to usual ko talaga nilalagay. Nagigisa ako ng garlic. Tapos, onion. Green onion. Peppers. Green or red. Carrots, celery, tapos yung tengang daga. Or kung may shiitake mushroom pwede din. Pero ako minsan gusto kong gamitin tong tengang daga sa ganyan eh. Tapos yan. Ngayon ko lang napansin, puro Likamki pala tong brand. Hindi to sponsored, pero mas gusto ko kasi lasa nito eh. Yan. Yan ang papalasa ko. Black bean, garlic sauce, hoisin sauce, at saka yung oyster sauce. Para blend, yung sakto yung blend niya. Tapos kung gusto ko medyo spicy, naglalagay ako ng chili flakes. Or kung mayroon akong gawang chili garlic, yun ang nilalagay ko. Tapos ito pala. Magpapalambot ako ng ano eh. Kasi salang ko lang. Pork loin chops to. Pero boneless. Para sa anong tawag nila? Bistec. Ito yung sibuyas ko. Nakahiwa na rin. Ano pala to? Pinapalambot ko lang muna siya. Lagyan ko lang ng yung tubig ng toyo at saka garlic. Tapos after nyan, pag malambot na siya, imamarinate ko uli siya. Bago ko prituhin. Kasi pinagbabaran yun ang ginagamit kong pang sauce. So yan, prito ko na yung tofu. Binawasan ko yung mantika para ito na rin yung ipanggigisa ko. Yung olive oil na pinaglutuan. So, gisa lang muna ng garlic. Tapos, lagyan na natin itong shrimp. Mabilis magtunog ang bawang. Like nga nasabi ko, shrimp optional. Pwede nyo wag lagyan. Lalo sa mga yung ayaw ng karne. Tofu pwede nyo. Tapos habang ginigisa yung shrimp, sabay na rin yung carrots. Ayaw kasi nung hilaw yung carrots eh. Yung iba lang ko gusto yung malutong-luto. Ako gusto ko yung medyo luto. Then the rest ng gulay okay lang sa akin na half cook. Kasi yan, kapag medyo luto na yung carrots at saka lalagay ko na lahat to. Isa lang yan. Mas maganda nga nito kung meron kang wok tapos yung high heat para mabilisan lang ang luto. So yan, lagay na ako ng oyster sauce. Tansyahan lang ako guys pag depende sa panlasa. Hoisin. Tapos tong black bean na garlic sauce. Ayan lang, para di sobrang taba.
1 teaspoon. Tapos, chili flakes. Kanina pala kinover ko siya ng kahit 3 minutes para lang maluto yung gulay. Tapos, yan, lalagay ko na yung tofu. Ito yun, hiwa-hiwa ko na siya kanina. Nilalagay ko siya sa paper towel para maano yung excess oil. Matanggal. So yan, mix na lang yan. Ngayon kung gagamitin nyo fish fillet na ipiprito nyo, huwag nyo i-mix dito. Gawin nyo i-layer sa ilalim lang yung fish, tapos pang top lang to. Ganyan lang kadali guys. Kasi tapos na. Kung mahilig kayo sa sesame oil, pwede nyo rin siyang lagyan ng sesame oil. Pero ako mas gusto ko yung lamang, yung lasa ng black bean sauce. Ganyan guys. Tapos na. Yan. Kain tayo guys. Ito na yan. Tofu. Madami yan eh. Dalawa lang kami kakain eh. Kasi Jermaine late na kumain kanina. Kaya busog pa daw siya. Kaya yan. Si Jonas naman naka live sa kanyang negosyo. Ninegosyo. Meron silang sariling parang live stream nila. Hindi siya So, mabuti yung naging kakilala niya. Sikat pala na live streamer daw yun. Ang agro nabebenta mga cost. Tsaka hindi lang dito. Meron pang sa US. Meron nga nagano sa kanya Florida. Yung bumili sa kanya kagabi. Florida. So marami siyang hindi lang dito. Maraming market. Karamihan nga sa iba. Hindi dito. Yung nakilala niya na yun, binilhan lang niya ng cards. Dito rin yan? Hindi. Calgary. Sa Calgary. Nalala mo yung sinama ko pa siya, nag-drive kami. Doon yun. Tapos yun sinama siya nung bumili sila. Hanggang sa yun, pina-introduce siya ron sa yun. Sa actually, platform may mga nabibenta niya sa mga store Kaso nagkakagulo sila pag may ring siya, no? Ang hirap susuntukan. Puro yun nga pinapakita Paano? Tingnan natin. Paano pa kaya pag nagkaubusan ng pagkain, lalo na Pokemon pala, nagkakagulo na sila Dami kasing collector. Parang mas marami pa kasi sa Magic Cards, Mas marami sa Magic Cards, hindi mo makita nagkakagulo na ganyan. Mahal kasi. Mahal din kasi pati. Hindi, pareho lang. Pareho. Magkano lang per card sa bagay. May mga cards na mahal. May mga cards na mahal sa Pokemon Hindi, pag naglabas sila, dami. Sobrang dami. Kaya hindi magkakagulo talaga. Hindi talaga nagkakagulo. Pokemon medyo limited So ayan, kain muna tayo. Good morning guys. Yan. Dito kami sa Costco ni Jermaine. Malamig na naman ngayon Nasa may macaroni, gutom pa naman. Hotdog yun amoy mo, tsaka chicken fingers. Naligo pa kanina pa dapat kami. Lamig-lamig hindi pa ng ulo. Hindi nagpatuyo ng ulo. May nagkakasakit ka. Kuha lang siya ng niya, membership. Para may sarili rin siya. Pasok lang kami saglit. Tingin lang ng mabibili. Sabi ni kuya mo may camera daw last time dito Camera? Yung yung Osmo. Pocket. Sayang. Switch. Netacless. Headset pala yun. Wala siguro. PS5 739. Wala dito. Oo, kapatingin Plan lang talaga is kuha ng membership
Yan din. Ganda ng dining table. Nakakapanibago ng baba. Taas nung sa atin eh. Tagal pa yung bago palitan. Tibay nung kailan pa masira yun. Kaya tayo mamay merienda. Pero wala eh, marami pa ano sa bahay. Ha? Saan? Oo nga, ang laki. Pikachu. Bagel nila, $7.99 na. Mix match. Pa tayo. Gusto mo ba? Si daddy mo lang kasi kakain. Let's go. Dapat i-single pack lang. Hindi na kami nakapamili sa loob. Nagmamadali kasi kami dahil mag-open na yung mall. Tingin kami ng Pokemon sa may GameStop eh. 10 o'clock. Mapabili si Jonas. Ayun na. Member na siya. Ganda ng picture niya sa likod. Colored. Sa akin black and white eh. Yeah. Ayun. Kaya na sobrang lamig ngayon. Medyo parang nag-tone down ng konti. O dahil galing kami sa loob ng bahay. Mainit. Let's go. Ayun din. Side na yun. Sarap pumunta dito sa mall pag wala pang wala pang tao. Sarado pa eh. May nakapila na eh. May nakapila na. Ang haba ng pila dito nak. Para sa Pokemon. Pila hanggang dun. Wala, puro pre-order lang pala yung sa Pokemon. Ubus ka agad. Wala pang kalahati yung pila. Ubus na. Dapat nag-pre-order si Jonas eh. Hindi siya nag-pre-order. Ayun ako. Namumulay lang mo din. Lamig eh. Lamig may taghawat din. Tsaka lamig kasi kagabi rin pati kasi. Sobrang lakas ng hangin. Nakakatakot yung hangin. Kala mo may naglipa. Kangin na. Ang dami na. Pinulot namin yung mga basura. Yung mga nado dun, pinulot nila sa kalsada eh. Kami rin dyan, sa likod. Ah, talaga? Yung tatlo. Kasi di ba kakapick up lang lahat ng basura. So, empty yung mga basurahan. Buti may pader yung kabila. Doon bumangga. Yung dalawa doon. Yung isa nandito, yung compose. Umabot daw ng 100 eh. Kaya pala eh. Yung lakas ng hangin. Ramdam mo eh. Tapos matutulog na kami kagabi. Siguro mga magpe-prendo. 11:30 yan. Bigla nawala ng kuryente. As in, talagang nangyari. Dilim eh. Kala namin dito lang. Di ba malaki yung bintana na. Pagbukas na yung bintana, ang dilim talaga eh. Yung buwan lang yung liwanag eh. Full moon. Nag-ano kami, aalala kami kasi biglang lamig. Hindi naman siya super lamig. Parang nasa -11 lang kagabi. Ang hinakatakot lang namin, baka tumagal yung pagbabalik ng kuryente. Magputukan yung pipe pag sumobra lamig. Yun ang mahirap kasi, syempre, pag tinamaan yan, panibago na naman problema sa insurance. Ay, hirap pa naman mag-file, Hindi, tsaka babaha dyan. Hindi, basta-basta. Dapat shutdown. Kaya hindi rin kami makatulog ng maayos kagabi. Paano ba? Ang ina, wala akong lasing doon sa trabaho eh. Paano nga po yan? Nagka-kuryente na dito sa area. Hindi ko alam kung hanggang saan ang nasakop ng walang kuryente. Pero dito sa area namin. Sinabi sa balita, ito nga northeast, tapos meron din yata sa northwest. Tsaka southeast, parang ganun. Parang mga patsi-patsi. Nagkaroon kami ng ilaw, mag-2 na. Oo, 2 na. Sabi ko, nararamdaman ko nakakumot ako eh. Kaya lang usually kasi pag natutulog naman ako, naka-short lang talaga ako eh. Siya, buti. Sabi ko, suotin mo na yun, mo. Ito. Ayun, gininawa ko. Ito na naman. Ito na naman tayo. Pero gininawa pa rin siya kasi ginawin talaga. Pero ako nung anong oras, nagising ako sabi ko, ang lamig. Pag umano kasi yung lamig sa likod mo, parang ayaw matanggal yung lamig, no? Lalo ikaw. Kaya
Eh, na naman, yung ubo na naman. Hindi pa nga nagaling na maayos eh. Nakakapag-alala din yung kagabi na yun kung paano ba. Gano'n ba tagal. Dati nagkaroon ng ganon pero matay ng 5 minutes, balik agad. Nakakatakot. Nangyari yan sa amin doon sa small town. No? Sa Worsley. Pero hindi tayo nag-alala kasi nga, nangungupahan tayo doon. Bukod doon, may... Tapos merong yung hotel. May heater pa rin naman siya na di ba? Na parang gas. Sa hotel na pinapasukan namin, pwede kami pumunta ron. Yun In pa. case ng emergency na ganyan. Kasi doon may generator. Bali, 2 hotel yun eh. Yung isang hotel na tinitira namin dati, ano yun? Old hotel yun. Old hotel, wala nang masyado doon. Yun yung memory to. Pero saglit lang naman tayo doon. Tumira tayo doon sa may... mismong bahay. Bahay. Trailer. Kaya lang yun kasi nga dahil electric yung lutuan. Pagka walang kuryente, problema pagkain. Tsaka yung trailer na yun, yung dulong part, talagang hindi umiinit. Malamig. Kasi haba trailer home lang yun Mobile home, ang tawag doon. Isang mahaba lang yun. 3 kwarto, ganun ang apartment namin. Bali, apat, no? May maliit. Tapos may maliit. Pero yun yung 2 bata, gusto sa walang bintana. Kasi madilim. Hindi nga naman maliwanag, tapos di malamig. Ayun. Kaya kahit pa. Pero doon nga, pag nawalan ng kuryente, problema kasi hindi ka tayo makapagluto dahil nga electric doon sa Dito kahit pa paano, baka pwede pa kasi gas. Yun ang hirap dito sa Canada, lalo na pag winter. Hindi Dapat ka gaya sa Pilipinas pag nag-brown, init. Init, hindi ka makakatulog. Sa papawisan ka dito naman, giginawin ka talaga ng gusto. Okay lang yung summer, mawala ng kuryente rito. Wala Okay kang lang. alanin. Pero pag winter siya nangyari. Delikado. Bukod sa giginawin ka na, tapos, ganun, buti na nga lang, wala pa yung cold snap ang sabi-sabi, next week. Itong week na itong darating. Kung nangyari yun na minus 30 tayo, tapos ganun, saglit lang yun, lalamig yung buong bahay talaga Sarap ng mga, bakasyonista sa Pilipinas. Kasi nag-post ako sa sa Reels Nag-i-snow kamusta na kayo dyan? Nasa Pilipinas sila. Nasa Pinas Nakaligtas sila sa Nakaligtas sila sa lamig. Kunti na nga lang, di pa rin naman ganun kalamig. Enjoy kayo dyan. Enjoy yung mga bakasyonista naming kaibigan. Kami naman ngayon na yun nga, nag-ano kami. Sinamahan ko si Jermaine kasi nga nagpa-member ng Costco. Dahil nga doon naglalabas talaga ng mga ng Pokemon cards. Ang problema nga lang doon, nililimit lang nila talaga. Hindi pwedeng hoard. Pero okay na rin yun kasi... Parang nagkakagulo din. Parang hindi nagkakagulo. Yung pangalan nagkakagulo kasi din. pinapakita sa ibang lugar Buti nga dito, hindi pa Pumipila pa rin talaga. Sa ibang lugar. Nagsusuntukan sila. Nakapila pa lang. Yung sa BC ba yun? Yung may police? May police stop sa Ontario. Nag-aaway na sa labas pa lang. Sasapakan Susuntukan. Dito kahit pa paano naman, sila? Pumipila, tsaka ngayon may by number na sila. Yun nga lang ngayon pinatak sa inyo pang sa pila. Tapos pagkatay sa wala pang kalagitnaan Okay, sold out. Inaano lang din naman kasi namin yung 2 bata. Sinusuportahan lang namin yung kanilang sila. Wala naman kasi silang sasakyan para pumunta ako saan. Mas madali kasi pag may sasakyan kesa magpa-public transport na mga bus. Ang layo Tapos malalaki yung box na dala nila. Kaya sabi namin, sige, samahan na lang namin kayo. Kagaya bukas, punta sila ng Costco pero susunduin na lang. Sabi ko sila na kasi maaga, day off ko, parang ayoko naman ng... Kasi kangin na nga gumising maaga dahil sinamahan ko nga sa Jermaine. Bukas may appointment din ako ng physio. Kaya sabi ko, sige kung hindi na lang ako gigising ng maaga, punta na lang kayo, sunduin ko kayo. Siya dapat kasama. Sabi ko, wag na. Delikado na naman yung ubo-ubo mo. Baka mamaya mapasama pa. Yeah, nga Yung 2 bata, malalakas sa mga katawan. Yung talaga malamig, kaya dapat talagang suot sila ng makapal. Yun ang namin ang mga goal namin. Kumbaga para rin mamulat sila dun sa income nila, ganyan. Bukod pa doon, na-enjoy din nila yung pag-hunt nila ng mga cards. Hunt sila, at the same time, nag-enjoy na sila. Nag-enjoy. Si Jonas, maraming namimit na mga iba't ibang player. Kangin na lang, meron nag-pick up na naman dito. Kala mong katropa niya, chikahan silang 2 dyan.
Sabi ko, ano yung ano mo, ka-grupo? Hindi ba, may bumibilan din sa akin. Si Kasa, pasang close na ako, katabi pa sa dyan sa may sopa din sa may malapit sa pinto. Eh, kahit pa paano nag-ano siya, may pinagkakaabalahan siya. Kasi yung, yung magic cards, actually magic cards, na matagal na ako nagma-magic cards eh. Ano pa lang eh. College days pa lang, first year college pa lang, 19 kopong-kopong pa yun. Naglalaro na ako niyan. Pag nagtutournament, iba yung tournament. Naglaro din ako ng Pokemon nun. Iba yung laro ng tournament sa Pilipinas pa lang yun, ha? Sa Pilipinas pa lang. Sobrang competitive talaga na, as in, ni-install mo ko, ganyan, or ito. Mahigpit sila talaga. Tapos pagdating dito sa Canada, naglaro din kami doon sa small town, tapos dito. Dadrive kami sa city para makapaglaro lang sila nun. Naabot na kami ng hating gabi. Siyempre, bagong pa lang kami nun, bagong salta pa lang kami nun, bago pa lang kami sa Canada nun. Sabi ko, tara, saan tayo? Testingin natin yung mga deck natin binuo. Kasi yung deck namin buo-buo lang. Nilaro namin. Ako yung champion, tapos si Jonas yung second. Si Jonas nun, ilang taon siya nag-start? Ilang taon pa lang, bata. Oo. Wala pa. 10 pa lang. 10 pa lang si Jonas, naglalaro siya ng Magic Cards. Naalala ko nga nung pa, di ba? Sinali ko siya ng pre-release sa Eton. 12 na siya nun. Ay, Seaton. Sa Seaton na yun, ano? Eton ba? Eton yun, Seaton dito. Eton sa may... Galleria malapit. Tapat ng galleria sa gilid. So, nilaro ko siya ng pre-release doon, tsaka sa Green Hills. Ay, saan pala? Glorieta 3. Glorieta 3. Nilaro ko rin siya doon. Lumalaban talaga sila. Nag-champion siya one time sa, sa Eton. Tapos third siya yata sa Glorieta. SMX pa yun, di ba? Sa SMX din. Meron din SMX, naman yun, Grand Prix naman yun. So, nag-start si Jonas, wala pa palang 10. Kasi nasa Pinas pa ako nung naglalaro. Naalala mo, umiiyak pa siya pag natatalo nun. Sinasabihan ko, huwag kang mapipikon kasi yung pagkatalo mo, yun yung pero maganda ang Magic Cards kasi talaga magbabasa ka. Magbabasa ka talaga. Maganda yung niya, kumbaga talagang mahahasa ang utak mo habang naglalaro. So yun, nasani si Jonas, lumalaban siya dun sa mga tournament. Kaya pagdating dito, lumaban sila dun sa may small town nga, sa may malapit sa small town namin na pinupunta. Champion tsaka second. Kasi natingin sa kanila, si Jonas ilang taon lang. Si Jonas yata ang pinag-champion, hindi na kami naglaban. Naglaban kayo, binigay man lang kay Jonas. Binigay. Pero magkasunuran kayo, hindi kayo naglaban-laban, di ba? Pero maganda. Gulat sila eh. Kasi dayo lang eh. Hindi, yung Magic, yun. Ganun niya. Sobrang competitive nun. Hindi kagaya ng Pokemon, parang medyo may pagka-casual tsaka friendly yung mga collector, ganyan. Tsaka mas madali laruin ang Pokemon eh. Sa bagay, hindi na kami nakapaglaro ng Pokemon dito sa Pinas. Naglalaro kami nun. Laro-laro lang naman. Tsaka parang kids-friendly ang Pokemon eh. Kaya ang dami nagko-collect na diba? Mas marami ngayon. Kumbaga iba-ibang edad ang nagko-collect. By generation. Hindi kagaya ng Magic Cards. Medyo limited sa mga medyo may edad na. Kaya hindi ko naman malaman, bigla siya naging parang nagkakagulo sila biglaan sa ganun. Sa Pokemon. Di ba nga dati pa may mga nagpapatayan pa din. Pero grabe naman. Sa bagay kasi iba, gaya ngayon, nagbilihan yung iba. Yung mga nakabili, ang ginagawa, binibenta ng doble. Sobrang mahal. Biro mo, hirap naman nun. Nabili lang, magkano yung pack na nabili niya? 20? 25. Binibenta 80. 80, 60, ganyan. Tapos yung... 3 pack lang yun. Yung bibilin dapat nila sa Toys R Us na 79, yung isang pot pack. Isang pot pack na 150 box. 150 na binibenta. 150, pinakamura pa yun. 300, may 400 pa. Sabi nga, gusto yung maman. Sila ni Jonas naman, kaya bumibili kasi nagla-live sell siya. Pero hindi dito sa Calgary, hindi siya sa marketplace nagpo-post. Kumbaga, hindi niya hinahangad yung sobrang laking kita. Yung enjoyment ng pagbubukas ng mga booster pack. Yun ang yung live selling nila, different do sa ibang live seller na napanood nga namin siya magkano eh. Siya, papipiliin niya yung bibili do sa mga booster pack tapos bubuksan sa harapan. At sa isa-isa niya kung ano yung mga cards.
So, doon yung excitement ng mga bumibili na, oy, sige, bibili ko ng isang booster o dalawa. Buksan mo. Doon siya nagkaroon ng idea dahil nakakuha siya ng worth, magkano? 400? Oo. Na card. Nakabili siya doon. Ganun ang idea. Doon sa ganung style na live selling, nakabili siya, tiga Ontario. Sabi niya, okay nga yun. Sakto, meron na nga siyang yung camera. Ginamit niya. Na. Sabi niya, magla-live sila. Mami, ikaw, sigurado ka ba dyan? Total, nagko-collect din naman siya. So, at the same time, nakakapag-collect siya. Nakakapag rin. Parang mas maganda pa nga yung, kesa yung, bukas ba yun? Yung may table siya? Yeah, bukas may table, malalaman. Baka nga diretso, hatid ko na rin yun. Puntahan natin, tingnan natin kung anong, sitwasyon. Ang assistant niya si Jermaine, kasama niya si Jermaine ron sa may, sa may table. Tapos yun nga, ininganyo rin niya si Jermaine na mamuhunan din sa ganyan. Tapos siya ang magla-live sell. Siguro, papartihan na lang ni Jermaine. Total, yung computer din naman ni Jermaine lahat ang gamit. Si Jermaine din katulong niya magligpit-ligpit ng mga kalat. So, might as well, damay na niya kapatid niya na kumita. Nagka-idea rin isa, sige. Kami naman kasi, bibili rin sana kami. Pero, i-ano rin namin sa kanila. Kasi nga, di ba, limited lang sa bawat member ng Costco. Member nga kami ng Costco. Baga, makakakuha sana kami rin. Kaya lang, sabi ko, wag na. Pero depende, pag sinipag ako, mahalin niya. Ayun lang. Minsan kasi parang, sarap matulog lalo pag weekend. Lalo pasok na naman ang linggo. Talaga ng pahinga din Kasi ayoko talaga panin, lalo pag nasa labas yan ako. Kangina sa trabaho doon, nasira yung Nasira yung pintuan namin. Kaya rin siguro ganyan ang niya, bukod sa kagabi, gininaw. Ngayon, maghapon. Pero mo, nilalabas yung 24-inch na pipe. 24-inch yung laki, tapos ang haba, parang singaba ng bahay. Hindi nilalabas nila. Sabi ni James, sarado nyo. Kasi lumalamig yung pintura namin. Hindi kasi pwedeng lumamig yung mga pintura namin Hindi pwedeng pasukin ng lamig yung namin, building namin. So, si Ricky nagpipintigasara ng pintuan, yung matanda. Tapos yung pamangkin ni Melvin, siya yung tiga-guide sa driver. Hindi nilalabas na. Biglang napindot ni Ricky, hindi niya alam. Bumaba. Ginawa yung driver, imbis na ihinto, binilisan. Sumabit. Nasira ng gusto. Paano hindi overnight ngayon nasira yun? Hindi, ginawa na nila kanina. Ang dami nilang gumagawa doon. Magtitigasan ng mga pintura nyo ron. Mga hindi na nag-break. 6 silang gumagawa doon. Yung 3 nakasira. Nagalit si yung boss namin yung general manager. Lalo bago yung owner. Oo. Pirmahan nyo to. Uy, ba't ako magpipirma niya? Sabi gano'n nung ba't mababayad sila? Hindi, incident report lang. Pirmahan nyo to. Tama lang yun kasi lalo bago owner syempre. Ano nangyari dyan? Ba't nagkaganyan? 6 na mata, sabi gano'n, nakaligtas sa inyo isang pintuan. Ayun, wasak. Ganun talaga. Kaya, gininaw din siya. Yung matanda, sabi niya, sometimes I just wanna shoot myself, sabi gano'n. Ba't mo babarilin sarili mo? Paano mo gagawin yung pintuan? Sabi mo gano'n. Aksidente yan natural lang yan. Normal sa trabaho. Napindot mo. Sabi ka, hindi ko alam kung anong naiisip ko. Bakit ba napindot ko? Mahilig ka kasing pumindot, sabi ko. Tapos nung nag-uwi na kami, Rick, sabi ko gano'n, stay away from doors, Kaya, ay, nako. kulit lang din. Sabi nung matanda yung picture natin, naka-frame pa yun, nakalagay doon sa... Yung picture nilang dalawa, may ako silang picture ng dalawa Print niya, binigay niya. Pinrint niya raw, nilagay niya dun sa mga family photo. Para lang kayo magtatay nun Minsan magkaaway sila, minsan close na close silang dalawa. Pero normal naman kasi yun sa trabaho. Yung mayakap palagi yun yakapin na yakap Ang dumi-dumi natin pareho At least. Ay, naka. Mabait naman Ganun lang talaga Ganun talaga yung mga yun Matatanda na rin kaya minsan mainitin din ang ulo. Sobrang mainitin ng mga ulo. Ay, nako. Yun lang pala, batiin ko lang din namin ang happy birthday. Advance na. Hindi, na ron. Sakto na ron. Sakto na pala. Sakto lang doon. Sakto na. Happy birthday kay Kuya Patrick.
Kay Patrick. More blessings to come. More Saka blessings. syempre, hi sa ate ko. Hi sa kanyang ate. Si Lagi sila, ate Ani. Ani. Sana magkasama-sama ulit tayo sa pag-uwi. Sa October. Ah, Nakakatawa kasi bihira lang din kami nagkikita-kita talaga. So, talagang looking forward kami sa aming bakasyon. Sana lang wala maging abala sa pagpapaalam. Kasi nga pareho kaming bago ang may-ari. excited na kami sa pagdaan sa Japan. Syempre naman. Dadaan na kami ng mga ilang days doon. Pero baka 4 to 5 days, pero syempre diba sa Pinas pa rin. Pero magstay lang kami ng Tokyo Center. Pero mas excited kami syempre makasama yung pamilya sa Pilipinas. Oo naman. Kahit na hindi dumaan ng Japan, okay lang. Basta makasama mo yung pamilya mo, lalo na si Mami. Yan. Mahalaga yun eh. May edad na kasi. Kumbaga hindi, sobrang bilis ng panahon eh. Hindi mo na mamalayan. Lumilipas na lang ng ganong kabilis. Kaya nga kahit na tight sa budget, pinipilit mag-ipon para makauwi. Yeah. And then makapag-enjoy. At kami tumatanda na rin. Tumatanda na pare-pareho. Kailan pa nga enjoy kung matanda na, di ba? Hindi na tayo makapaglakad. Simulan na. Simulan mo na maglakad. Yun lang naman guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Ingat kayo lagi. See you on the next vlog. Bye.